Mga kababayan, although hindi pa rin po tayo dapat mapalagay sa nangyaring 7 ang nalaglag sa PDP Laban at 3 lang ang lumusot, eh, kahit papaano na mukhang mabubuhayan tayo ng lakas ng loob din na baka hindi umusad or ma-delay ang impeachment trial ni VP Sara. Kasi ang kailangan lang naman ng Vice President, either 8 or 7 lang na boboto ng no at hindi na yan uusad. Okay? So, kahit papaano, 'di ba, may mga nanalo ngayon na kailangan nilang bumoto ng no. Pagpalagay mo 5, 'di ba? Si Bato, si Bongo, si Attorney Marcoleta or Senator Marcoleta, congratulations po, sir. And shoutout din po kay Paulo Marcoleta, yung anak ni Kong Marcoleta. Congratulations po sa inyo. Yan siguro yung mga boto na kahit na ginawa nila ng paraan na dayain overwhelming. Plus ano yan sa tingin ko ang ranking ni Kong Marcoleta, mga agree pa kayo? Sa tingin ko ang ranking ni Kong Marcoleta sa top 12, sa 12 na nanalo, baka number 2 yan eh. Baka nga mamaya number 1 pa. 'Di ba? Malaki ang boto ng INC at ang mga DDS, syempre, pasok sa top 3 si Kong Marcoleta. 'Di ba? Sa siguradong iboboto ng mga DDS or Duterte supporters, sigurado si Kong Marcoleta. Ang bumoto kay VP Sara, 32 million. 32 million mga kababayan noong 2022. Kahit may mabawas dyan, pagpalagay mo yung mga boto ni Marcos, nabawas ka sa 32 million ni VP Sara, may mga panibagong mare-register na botante araw-araw. Ha? May mga tutungtong sa edad na 18 at magiging rehistradong botante. At sa tingin ko naman, karamihan sa mga bagong henerasyon natutuwa sa mga Duterte at tumatak din sa isip nila na nung kinidnap si Tatay Digong, mali ang ginawa, illegal. Kumbaga, magkakaroon ng simpatsya at suporta sa Duterte. Kaya imposible po na wala sa top 3 si Kong Marcoleta. Okay? So anyway, despite that, yun ang tatlo, sigurado boboto ng no para huwag ma-impeach. 'Di ba? Si Mangga walang choice. Number 12 si Mangga. Talagang mukhang mahusay ang pagkakamahika, no? Parang, sorry ka na lang. Well, siguro nga gawa rin ng pagboto ninyo, no, ng iba sa inyo na kinonsider siya as +2. Kasi nga siya lang daw ang 'di ba, nagkakandak ng hearing. Of course, committee niya yun alangan, Committee on Foreign Relations. Also endorsed na ni VP Sara. So, sabi ko nga sa inyo Anong sabi ni Attorney Glenn yung mga kababayan? Meron ng sets of winners bago pa magsimula. Hindi kaya si Mangga nandun talaga sa listahan ng sure winner? Or maybe kung talagang naaalibadbaran sa kanya si Lisa Tanas, naparami rin ang boto ni Mangga dahil nga endorse ni VP Sara. And hindi umubra yung o kumbaga kahit na nabawasan si Mangga or minahi-kamahi ka ni Lisa Tanas ang resulta, nakadagdag din ang boto nyo. Kaya pasok pa rin sa banga si Mangga. Anyway, Mangga and Camille Villar, yung 5 for sure at kailangan naman siguro mga kababayan huwag na huwag silang boboto ng yes against VP Sara. 'Di ba? So nandun pa si Robin, yung mga Cayetanos daw ay kilalang Duterte supporters. Pero alam niyo mga kababayan, hindi na mapagkakatiwalaan si Alan Peter. May hidwaan tandaan niyo mga kababayan may hidwaan si VP Sara, hindi niyo man halata. May hidwaan si VP Sara at saka si Alan Peter Cayetano. Dahil kay VP Sara natapos ang pagiging Speaker of the House ni Alan Peter. 'Di ba? Ang sinuportahan ni VP Sara ay nagpa-picture nga lang si VP Sara na kumakain with Lord Alan Velasco. Tandaan nyo? Naputol ang pagiging speaker ni Alan Peter Cayetano. Dahil kay VP Sara. Ang sinuportahan ni VP Sara ay si Lord Alan Velasco. Napalitan ang speakership ni Cayetano dahil kay VP Sara. Baka bumaliktad pa yan. Kaya nga mga alanganin yung ibang senador. But anyway, sa tingin naman natin, mga kababayan, no, ay baka 7 naman ang boboto ng no para huwag ma-impeach si VP Sara. Kaya humanda ka talagang iwi. May rest back. Ang problema natin mga kababayan, baka itong si Senator Bato at saka si Senator Bongo ay ipabitbit sa ICC.
Kung hindi man yan kidnapin, baka pwersahin na umattend sa hearing ng ICC, ha? Pagpalagay mo, pinakamaaga July, pinaka-late September as scheduled. Baka piliting umattend yan doon and makontempt or what, hindi na makauwi ng Pilipinas. 'Di ba? At kapag si Bato at si Senator Bongo ay nabitbit or napilitang umalis at hindi na makabalik, or kung ano man ang gawin ng babaeng ahas, feeling ko nga balak magtago ni Senator Bato, 'di ba? Dahil baka arestuhin yan eh. Malay nyo, nagawa nga kay Tatay Digong, hindi ba magagawa sa dalawang yan? So yung dalawang ito, pag natanggal, mababawasan ang boboto ng no sa impeachment ni VP Sara. Kapag nabawasan, naging 6, naging 5, impeachment ka agad-agad. Baka September, October, impeachment ka agad. Kaya po, 'di ba? Napaka crucial nitong eleksyon na ito at dapat po talagang mabilang ulit. Kung kinakailangan mano-manong bilangin ulit. Baka mamaya, 2 lang ang laglag sa Duterte. Baka mamaya buong Duterte pasok pala sa top 12. Kaya hindi dapat tumigil mga kababayan. Maraming pinanghahawakang ebidensya, ilaban yan. 'Di ba? So binalita na po, holy crap. Binalita na po even internationally ang resulta ng ating halalan. Kaya naman, Ngiwi Jr., despite na ikaw ang nakaupo, ang daming nalaglag na mga kaalyado mo. Hindi pasok si Pacquiao, hindi pasok si ligwak sa banga si, I think, nagra-rival yata si, ano, di ba? Si Ben Tulfo at saka si Mangga. Ligwak si Ben Tulfo. Lalong ligwak yung sumasayaw ng budots, mga kababayan. Tama? Oh, hold on. Si Bong Revilla, nagkandaligwak-ligwak sa banga yung mga mga manok ni Ngiwi. So ibig sabihin, Ngiwi, Duterte ang gusto ng taong bayan. Partida ginawan pa ng paraan pero 'di ba? Alam natin 'yan, ginawan ng paraan para may makalusot sa mga kandidato ni Ngiwi. Baka nga talagang 8 diretso 'yan eh, mala 8 diretso. Baka shoot sa inidoro lahat. Malay nyo. Magrereklamo po yata ang camp ni na Pastor Apollo Quiboloy dahil nga halatang-halata po yung nangyaring mahika, mga kababayan, na hindi umuusad ang numero ni Pastor Quiboloy. So, yes po, ipilit nyo yan. Ireklamo nyo. So, eto po ang balita ng Bloomberg. Is it Bloomberg? Saan ang Bloomberg? Okay, hold on. Na ang mga botanteng Pilipino ay mukhang, 'di ba? Despite na alam nating dinoktor, mukhang caring-carry ng mga Pilipino na na bumoto ng nagkakaisa at i-overwhelm ang boto, 'di ba? In favor of the Duterte aligned candidates. So this is from Bloomberg. Philippine voters appear to have delivered to a blow, ating. A blow, binugahan ng bongga. Sinungalngal ng bongga, ano ba? Ginimbal ng bongga si Ngiwi. Tayo raw ng mga botante appear to have delivered a blow to President Ferdinand Marcos Jr. and a boost to the rival Duterte clan, whose members and allies outperformed expectations on Monday's midterm elections. Well, kung totoong bilangan, na-outperform talaga ng mga Duterte-aligned candidates ang kandidato ni Ngiwi. Kaso mo, ang lumalabas ngayon ay patas, right? 5 ang sinuportahan ni VP Sarang nanalo, kahit 3 lang talaga doon ang sinuportahan ni PRRD, at 5 rin yung kay Ngiwi. May 2 pinklawan, alam niyo mga kababayan, yung 2 pinklawan, si Kiko, si Bam, hindi natin kakampihan. No. Pinagluloko kayo ng mga double agents. No. Kakampihan ni Liza. But still, laglag, right? Laglag yung mga binanggit ko kanina, katulad ni sino to? Si Manny Pacquiao. Pacquiao, hello! Diyos ko, sabi ko na nga ba eh. Also, di ba? Also, sino ba? Si Bong Revilla na budots.
Partida, dinaya pa, ligwak pa rin ang mga kandidato ni Ngiwi na dapat silang namamayagpag. Another article po from Bloomberg na binabanggit ang mga Duterte ay ito. Saan ka na dahil? So anong sabi? Early Senate election results almost finished. Tapos na nga yata mga kababayan ang bilangan eh. Early Senate election results favoring allies of Vice President Sara Duterte may strengthen her position ahead of an impeachment trial and preserve her eligibility for a 2028 presidential bid. This is good news, ano mga kababayan. So, despite na hindi natin gusto at sana po hindi tumigil ang PDP laban sa pakikipaglaban nila sa patas na bilangan, kahit papano medyo makakampante na si VP Sara dahil possible pa rin po na makatakbo ang Vice President sa 2028. Alam niyo, pinapanalangin ko, sana itong Ngiwi na ito, total ay wala naman yatang balak, baka talagang lulong naman na sa pulburon, right? O ang hindi na kayang alisin sa sistema kahit ayaw magpa-drug test, sana one day mangisay-ngisay na lang. Total dumudugo na yung gum, sana magkaroon na rin ng internal bleeding para mapaaga ang, 'di ba? Baka may awa si Lord na hindi na natin kailangan mag-antay ng 2028, baka mapaaga, right? And mga kababayan, ang tanong ko sa inyo, ano ang dapat gawin nating mga Pilipino na ganito ang nangyayari? Despite na kahit papano may mga nakalusot sa mga sinuportahan natin, pero alam nating hayagan ang dayaan. Papayag ba tayo na ang mga nakaupo ay mga mandaraya? Papayag ba kayo na ang mga nakaupo may bisyo? Papayag ba kayo na may mafia, may sindikato, bumabaha ang droga o nanalo si Kerwin? Ang daing nanalo na dinurog-durog ni VP Sara, nakakapagtaka. Although marami sa dinurog ni VP Sara talo, pero may mga nakalusot pa rin, nagawan pa rin ng paraan. Papayag kayo na si Tambaluslos na naman ang hari. Sa 20th Congress, pagpatak ng June 30, uupo na mga panibagong mga congressmen and congresswomen at party list representatives, si Tambaluslos ha, may kalaban yan. Paano si Ma'am Nene, yung babaeng banggain si Tamba, ay hindi na nakatakbo. Ano yun? Nagawa niya ng paraan na ma-disqualify? What happened? Si Tamba nakatakbo ng paano nangyari? May mga eksena pa mga kababayan na di umano para huwag kang tumakbo ay susumalngalan ka ng datong. Papayag kayo na may demonyo pa rin naghahari? At kapag si Tamba ang nakaupo mga kababayan, baka maipush nila ang People's Initiative Kuno. Baka doktorin ng konstitusyon. Baka mamaya, singiwi, kung hindi man talaga dumugo ang gilagid mata at kung ano pa man, baka hindi lang hanggang 2028 yan, baka mapahaba pa. Papayag kayo? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po.